Hindi. Mr. Chair, gusto ko lang tanungin ang NEDA. Kasi malinaw na yung DA, inamin na last meeting na sinasabi nila na nakinabang importer. Sinabi ito ni Yusek Asis Perez. So, ang NEDA, ano ba ang purpose? Bakit ninyo pina-approve kay Presidente yung EU62? Anong ini-expect ninyo sa presyo ng bigas? Mr. Chair, yun pong objective ng pag-implement po ng EO62 was to curb inflation. Kasi po, yung food inflation, siya po yung pinakamalaking contributor po. Sa parte po ng mga consumers, mataas po yung presyo. So, yun po sana yung ine-expect natin with lower tariff, landed cost ay dapat mababa, which yun naman po yung lumabas sa ating mga datos. Magta-translate po sana siya sa lower tariff, lower retail. Pero sa mga datos pong nakolekta, hindi po ganun ang nangyari. So, malinaw na despite na mababa ang tariff at landed cost at yung farm gate price ng ating farmers, hindi bumaba ang presyo. Last meeting, sinabi ng DA na importers lang ang nakinabang dito sa nangyayari. Sa tingin nyo ba, nakikinabang ang importers dito? Mr. Chair, I cannot categorically address that question kasi may ibang ahensya po ng gobyerno na mas may mandato tungkol dyan. Kasi dahil sa inyong EU62 na yan tinututulan namin dati, pinilit nyo ibaba ang tariff from 35 to 15%. Na ang aming ine-expect nga dyan, hindi rin naman bababa ang presyo at maapektuhan yung ating farmers, which is yun ang nangyari. Pero kita na ninyo na hindi bumaba yung presyo ng bigas. Pero anong ginawa ninyo bilang kayo ay yung nag-spearhead nung EU62? Nang makita nyo na hindi bumababa ang presyo sa merkado. Anong ginawa ng NEDA? Base po doon sa provision po ng EO62, nag-report po ang NEDA sa Office of the President nung rice situation at binigyan din po namin ng kopya ang Tariff Commission. Ang objective po nito ay tingnan nila kung ano po yung gagawin sa tariff. Kasi wala po sa mandato ng NEDA yung pagbaba ng tariff. Yan po ay magdadaan dapat sa tamang proseso. Pagbaba or pag-akyat ng tarifa. Or pag-maintain po ng tarifa. Hindi, yun yung review. Pwede nyo Opo. ibaba o itaas. Pero yung hindi nyo na-achieve yung inyong purpose, kung bakit nag-recommend kayo na Executive Order 62, wala kayong ginawa para malaman kung saan napupunta yung 7 pesos na ibinaba sa landed cost, yung binaba ng tariff, tsaka yung binaba ng farm gate price ng ating mga palay farmers? Kaya po minungkahi namin po kanina na maari po sigurong mag-delve deeper yung PCC kung ano po yung rason kung bakit hindi po nag-translate yung lower landed cost at doon sa lower retail price sana na ine-expect natin. Pero balikan ko po yung presentation ko kanina. Hindi. Yung presentation nyo, yung sabi nga, ang pinag-uusapan natin dito, Mr. Chair, sa presentation nyo, parang
ginajustify ninyo na kung bakit hindi bumaba yung presyo ng bigas sa merkado. Pero yun ang ini-expect ng tao dahil dapat yun ang mangyari. Ngayon, kaya yung DA sinabi na posible na importers. Kayo, ayaw niyong aminin. Kasi kung hindi niyo aaminin, walang mangyayari sa atin dito. Dahil pilit na mag-justify nyo, hindi na nga nangyari yung ini-expect nyo. So, dapat, ang ating tutukan, itong mga importers na posibleng totoong siya ang nakikinabang dito. Ngayon, Mr. Chair, meron tayong, kung ang nakikinabang ay ang mga importers, hindi ito mangyayari kung hindi dalawa o higit pa ang nagsasabuatan. Dahil base sa datos na inireport mo, Ma'am Yeba, Director Yeba, 3.2 million metric tons ang stocks natin. Tumaas, naging 83 days from 60 days. So, ibig sabihin, napakarami nating bigas. Nasaan yung mga bigas na yan? Tinatago ba yan? Inalam nyo ba? Alam nyo na ganun karami ang bigas. Inalim nyo ba kung nasaan yung bigas na yan? Nagkaroon ba man lang kayo ng move na tingnan o paimbestigahan? Considering na kayo failure yung inyong executive order na pinapurmahan kay Presidente. Napahiya ang Presidente niya. Siya, lahat nagsasabi, bababa ang presyo with your recommendation. Pero walang nangyari. So, naniniwala ako, Mr. Chair, na merong sabuatan. Kung makikita dito sa top 10 importers, Mr. Chair, ang number 5 importers ay ang RBS, Universal Grains Traders Corporation. Ang number 9 is Soda Trade Corporation. Pag tinignan natin kung sino ang mga may-ari ng dalawang importer na ito, yung RBS, 153,000 metric ton. Yung Soda Trade Corporation, 119,000 metric tons. Total, 273,000 metric tons. Ibig sabihin, halos sila na yung number 1 importer. Pero, pag tiningnan mo, Mr. Chair, ang mga may-ari, yung Presidente Rosalyn Simukawa, 60% owner. Ito ba'y Pilipino o Haponesa? Dito sa Soda Trade, Rosalyn Simukawa, 25% ang ownership. At ang mga may-ari, Corazon Barnuevo, Vice President. Rosalie Barbuedo, Corporate Secretary. Bernard Ormon Barnuevo, 1%. Rayo Simukawa, 40%. Orville Corazon Barnuevo dito sa Soda Trade, 25%. Orville Barnuevo, 17%. Rosalie Barnuevo. Madalit sabi, Mr. Chair, dalawang malalaking importer, kasama sa top 10, at talo sila na naging number 1 importer, iisa may-ari. Ibig sabihin, dito pa lang, malinaw na merong pwedeng mangyaring sabuatan. Siyempre, gusto nilang kumita. Kaya ang mga bigas natin, nasa bodega. Hindi nilalabas, kaya hindi bumababa yung presyo. Sasabihin nila sa farmers, hindi namin mabibilihan yung palay kung hindi nyo ibababa kasi ang dami pa naming, hindi naman nila, totoo lang, hindi nila kailangan ng bigas. So, naapektuhan yung farmers, walang nangyari sa consumer kasi may sabuatan. May kartel na nangyayari. At para sabihin, Mr. Chair, ang kartel, dalawa o higit pa na
na nagsasabwatan ay at the expense of the consumer and farmers para mamanipula yung presyo at supply ay yan ang kartel. Ayon sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act natin, Republic Act 12022. So, ang dapat natin tutukan dito, Mr. Chair, sino-sino itong nagkakartel ng bigas? Dahil ito ang nananabutahe sa gusto ng government at sa mga ating mga partner. So, Mr. Chair, Yes. sinasuggest ko lang na sana yung ating batas na ito na effectivity October 17, nasa batas na within 60 days, dapat ay magkaroon ng yung enforcement group natin ay mabigyan ng ika nga ay magkaroon ng mga duties and na maumpisahan nila na maimbestigahan itong kartel na nangyayari. Malinaw. Kasi paikutin natin, alamin natin kung bakit nangyayari. Malinaw naman na mayroong nakikinabang. At sinabi na nga ng DA, ayaw niyong aminin na importer. So madalit sabi, kailangan matumbok natin itong nagkakartel ng bigas. Yung hoarding at profiteering, mabagsak ito doon sa dating batas na wala namang lakas para hulihin talaga. So, kailangan muna magkaroon ng abnormal situation. At dapat Mr. Chair, ang National Council makonvene and then magkaroon ng enforcement group, maimbestigahan kaagad ito at nang mahuli natin ang mga nagkakartel. And then eventually, malaman natin din yung hoarding and profiteering, Mr. Chair. Thank you. Now, Mr. Chairman, Mr. Chair. Mr. Chairman, Andito na kasi yung mga, Mr. Chairman, yes. yeah. I just want to interject along the line of Congressman Briones. May binanggit po siyang mga pangalan na di umano ay top 10 rice importers ng ating bansa. Has the committee invited them? They're all here. They're all here. Nandito po sila. Yes. If you allow me, one by one. Can we ask them to rise, Mr. Chair? Okay, may I ask Attorney Elias Miss Ginny Tan of BLY Agri Venture. They're here. Miss Irene Casino. Mr. Chairman, maybe the COMSEC can guide me because Yes. I think we are now in that particular level wherein we can ask them kanino sila nagbenta o sinong bumili sa kanila Oo. at sa magkano presyo. kasi kung pinangalanan na rin naman sila, Mr. Chairman, at nandito na, di magandang malaman na natin mula mismo sa kanila kung ano ang nangyari dun sa bigas na ipinasok po nila. Matanong ko lang, Mr. Chair, if I may, while we're waiting, ito ba lahat binibigyan ng permit ng BPI? Lahat ba ito dumadaan sa'yo? Mr. Chairman, thank you, sir, for the question. Yes po, registered. Hindi mo naman ba po. napansin na yung mga nabanggit na kumpanya ni Congressman Brion, base sa mga listahan ng pagmamayari, iisa lang yung dalawang top rice importers natin? Sir, since nagre-register naman sila at wala naman po silang... No. My question is simple. He mentioned two companies, and he enumerated the officers of those two companies. BPI, did you not check whether or not these two companies were actually owned by one individual? Yes Sir, or no?
Hindi po natin napacheck. Bakit hindi nyo chinek? Sir, ngayon po, nire-review na naman Hindi nga, namin, sir. hindi mo pwedeng ngayon i-review yan. Tapos na nangyari, ngayon yung gagawin yung trabaho ninyo. Dapat, nung nag-a-apply pa lang sila, chinek nyo na kaagad. Malay nyo ba, baka mamaya yung top 5 na yan, tatatlo lang pala may-ari. Yung top 10, di ba? Tapos sasabihin nyo sa amin, ngayon nyo lang gagawin yung trabaho. Hindi pwede yun. Mr. Chairman, since corporations po ito, sir, we are checking po kung sino nga po yung mga may-ari. And we asked Anyway, Mr. Chairman, can we just request that these importers present themselves to the committee? Then if I may, Mr. Chair, I'll just reserve my questions later.